Welcome to Donmar TV News Channel. The second hearing of the House Committee on Human Rights on the alleged extrajudicial killings or EJ case that occurred during the anti-drug war campaign of the administration of former President Rodrigo Duterte was conducted on Wednesday, June 5. During the hearing of the House panel, human rights lawyer attorney Shell Jokno stated that more than 20,000 people died in the drug war under the previous administration from July 2016 to November 2017. This figure, he stated, is indicated in a 2017 year-end report from the Office of former President Rodrigo Duterte and was mentioned in a Supreme Court en banc resolution dated April 3, 2018. The Executive Secretary of the Duterte administration was also questioned regarding the report. There is one number that is unassailable because this comes from the Office of the President and was cited in an extended resolution of the Supreme Court. And that number is 20,322 persons killed in the war on drugs. Who is the president you're referring to? The former President Rodrigo Roa Duterte, Your Honor. That number of 20,322 persons killed is only from the period of July 1, 2016 up to November 27, 2017. This is found in the 2017 year-end accomplishment report of the Office of the President and cited in the resolution of the Supreme Court of April 3, 2018. First of all, those copies, so kung meron man, are part of the privileged communication ng Office of the President. If there was such a report given, ma'am, no, I cannot disclose that because I'm barred. No? As a result, the Presidential Communications Office is invited and the 2017 year-end report from the former office is sought for the next hearing. Meanwhile, the investigation by the House panel into the drug-related killings is not related with the International Criminal Court or ICC probe. This was asserted by the chairperson of the committee, Manila 6th District Representative Benny Abante. He made the statement after the testimony and appeal for justice of the families of some of those slain in the campaign against illegal drugs. Hindi kami kontrolado ng ICC. Independent po itong ating ginagawa dito. Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano further stated that whatever findings the committee gathers during the hearings, they will submit them to the relevant government agencies under the Executive Department. The aim is to achieve justice for the victims of drug-related killings. Sana maramdaman niyo po yung bilang isang ina kami, paano naghirap doon sa mga pinalaki mong bata ng maayos, di ba po? Ang masaklap pa po, pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yung po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban. Paano naman kaming inang nagpalaki doon sa bata? Sa gera kontra droga na inilunsad ni dating Pangulong Duterte, hindi po nabawasan ang droga. Tao ang nabawasan kasi po pinagpapatay sila. Hindi nga po namin masabing gera kasi walang kalaban-laban silang pinapatay. Now we'll just submit this committee report to the proper agencies. No? And it's up to the Executive Department, to the proper agencies, whether to file a case against all those persons supposedly magiging liable in this investigation. Yeah, and it's up also to ICC to request such committee report, not in this House, not in this House, not in this committee, but to the agency in which we will recommend. Kung Ombudsman yan, so be it. Kung Office of the President, so be it. But not us. Because we are conducting an inquiry in aid of legislation. Representative Abante also encouraged other relatives of victims of drug-related killings to attend the hearings and file appropriate cases to hold those responsible for human rights violations accountable. According to their lawyer, these individuals still fear repercussions even though former President Duterte is no longer in office. Your Honor, the psychosocial support that we provide to the victims takes years. It is re-traumatization for them to retell their stories in a public This scenario committee, and with Attorney other Conte, policemen, Your has Honor. promised protection for them. Yes, Your Honor, This we committee understand. has promised protection for them, and I am going to lay my life on the line on this. We thank That's the you reason for- why we are now investigating this. Okay mga kababayan,
another ebidensya na ipapakita ko sa inyo na dapat hindi ninyo makakalimutan kung paano nagsabwatan ang inyong mga punong bayan supposedly. Pero ito ay punong kidnapan. Si Jory Fernandez, how are you my darling? Arlene Marquez. SD Pinoy TV, thank you so much. Ay, nako mga kababayan. Ipapakita natin sa inyong ebidensya ngayon. Okay? So, mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito ay extraction pa rin o pang dudukot sa mga minor de edad. Shout out kay Mendorayon TV. Thank you so much, Palangga, for supporting my channel. Okay. So mga kababayan, yung iba sa inyo na master na po itong topic tungkol sa extraction, na kung saan, balikan natin, na mayroong mga minor de edad na pinadukot or nakipagsabuatan si Liza Marcos, si Marcos Jr., ang presidente niyong Kuting, si Teddy Boy Locsin na ambassador to the United Kingdom right now, ang kanyang asawa, ang kanyang staff na si Mila, na kung saan ay nabanggit ni Liza, ang DFA, ang DOJ, at marami pang iba. So, mga palangga, pinakita ko sa Boljakan kung ano yung itsura ni Maria Lourdes Barcelon or aka Hi Louie, na binigyan na sinendan ni Lisa Tanas ng kanyang audio, ng video message para tulungan siya i-extract ang mga bata. Kumbaga, tulungan siya para mabilis ang pag-authenticate ng mga fabricated na mga papeles para i-extract yung mga bata. Okay, ngayon ipapakita natin ang ebidensya for the first time na hindi nyo pa nakita. So by the way, pakita ko lang uli yung conversation na yan. Pinrint out natin ni Lisa, yan yung video na yan, narinig nyo na yan. At mamaya, i-discuss uli natin. Ito yung kanilang conversation. By the way, basahin muna natin yung conversation bago ko ipakita yung email at saka letter ni distressed mother. So again, this is February 23 of 2022 nang message ni Lisa Tanas, ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na noon ay dating DFA Secretary nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Okay, 'di ba? Yan yung message niya, Louie my love. Oh, 'di ba? Need your convincing powers again. Nakita niyo ba? Nakiusap niya convincing powers to what? To authenticate yung mga fabricated documents na ginawa nilang, yung mga illegal na ginawa nila, fabricated crime laban kay distressed mother, ay inauthenticate nila para magmukhang original o legitimate para nga nila ma-extract ang mga minor de edad. So dito sa message na ito, February 23 of 2022, di ba, may message ni Lisa. Okay? Ayan, yung asawa ni Teddy Boy Locsin. So, sumagot naman, okay, ang sabi niya ay, okay, tingnan natin kung ano yung, okay. Di ba, may message ni Liza, ang asawa ni Teddy Boy Locsin, na ang nilalaman ng kanyang message na ito, na narinig nyo na, ayan, napost na natin yan sa TikTok, nandyan, sa Facebook, sa YouTube, pero nga hindi natin ipi-play, babasahin ko lang sa inyo, nang sinabi niya yan, Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby. Sabi niya, look, pinapakita niya yung t-shirt niya doon, di ba, na may bongbong Kuting, okay? I'm with Mary Chris and a bunch of gay people. Sabi niya, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents to Mila. Okay, stop muna ako doon. We give na all the documents to Mila. So, ayan ang message ng asawa ni Teddy Boy. Spoke to Mila. Told her to get it released today. Okay? So, talagang nagswak yung mga conversation, audio, ano pa ang sabi ni Lisa. But syempre,
Iba pag tumawag ka, 'di ba? Nagbiga-biga ang Alpotera. At sabi niya dito, a good friend of ours, Francis Chua, basically he has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. Sabi niya, the judge issued an order in his favor. So, ito yung sinasabi natin na nagpadala ng summon ang RTC, okay, ang RTC Parañaque, which is ang judge doon ay Siguray, na para sumagot sana si distressed mother dito sa pinipetisyon ni Francis Chua na custody sa kanilang mga anak. Okay? So yun, natatandaan niyo. So patuloy natin yung sinabi ni Liza Tanas, okay? All right. Basically, it's a problem in Istanbul, Turkey. So he went to court. The judge issued an order na in his favor. So now we're just having everything authenticated so that he can be served in embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you call Mila just to give a little push, sabi ng Alpot, everything is above board, don't worry. So, ang ibig niya sabihin, ginawa nilang legitimate. Kumbaga, okay na yung mga papeles, yung mga illegal na ginawa nilang legitimate para maisakatuparan nga ang pagdukot o pag-extract sa mga bata. Sabi niya, everything is above board. Sabi niya, don't worry, I'm very good at that. Yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. Then, narinig nyo na rin yung pakikiusap ni Bianca Zubel, yung kanyang social secretary, di ba? Tungkol dito sa extraction na ito. Pero mamaya natin ipi-play. Ang gusto ko lang munang ipakita sa inyo, based on sa audio ni Liza, ay nagtugma yung kanilang mga mensahe dito sa pinapakita natin. Okay? Nung sinabi ng asawa ni Teddy Boy Locsin, spoke to Mila, told her to get it released today. Sabi niya, I so love you, Louie dear. Can I get you anything from here? Inasal, perhaps, Piyaya will be here until Friday. So just holler Kay. Sabi niya, so love you, thank you. Okay, tapos sabi ni Louie, I hate to tell you there is a snag. Okay, update ma'am. The division, I think this is from Mila. Division wasn't able to process the documents po since the signature of the person who certified is not updated in their database. Can Yusek Dodo contact Jenny to explain that has to be done? Okay? By the way, mga kababayan, dahil nga dito nalaman ng distressed mother na nakialam si Liza Tanas para ipa-expedite, ipa-authenticate yung mga fabricated crime na ginawa nila, so sumulat ngayon ito si distressed mother kay Teddy Boy Locsin na DFA secretary. Ang mga Pilipino, ang mga OFW, tayo mga mamamayan, kapag tayo po ay sumulat sa gobyerno, sa mga ahensya ng government, o sa Congress, sa Senate, di ba? Meron 15 days para sumagot sila. Dahil nasa batas yun na kailangan nila tayong sagutin. Ito muna ang ipapakita nating letter ni distressed mother. So, intindihin nyo muli yung kapapasok lang. So si Liza ay humingi ng tulong o nakipagsabwatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na napakaingay niyang buwaka ng inang yan pero ngayon tahimik sa kidnapping issue niya. Okay? So humingi ng nakipagsabwatan pati sa kay Mila yung staff nila. Ngayon, dahil nalaman ni distressed mother yan at gusto nga silang ipa-extract at gusto silang kidnapin, sumulat ngayon si distressed mother. Ito po yung sulat niya kay Teddy Boy Locsin. Okay, nakita niyo ba? Ayan. Ayan, mga kababayan. Yan, first time niyo ma-release yan. Para mapakita natin yung ebidensya sa inyo. Ayan, mga kababayan. Okay? So, anong sabi niya dyan? That was April 22. Sabi niya, Honorable Teddy Boy Locsin Jr., Secretary of Foreign Affairs, Republic of the Philippines. Please allow me to briefly introduce myself. I am, sabi niya, teka lang, medyo maliit. Basahin nyo lang, screen capture. Dito ako magbabasa sa cellphone ko kasi sobrang liit. Labo ng mata ng inyong mother warrior. Okay?
So here, ngayon mga palangga, ito yan, ito yung sulat niya eh. Dito yan sa akin, maliwanag. Okay, ito mas maliwanag. Sabi niya, Dear Secretary Locsin, please allow me to briefly introduce myself. I am the distressed mother, Filipina, a single parent, and currently residing in Istanbul, Turkey, with my 4 minor children. All of us are issued residence permit documents by the Republic of Turkey. I am writing you to report the undue interference of the department on a purely domestic dispute pending litigation. So si distressed mother nagsusumbong sa DFA. Okay? I am the respondent, sabi niya, in a petition for guardianship filed by former common law partner Francis Lloyd Chua over 3 common minor children. Sabi dito ni distressed mother, I am aware the authentication of document is one of the functions of the department through its Office of Consular Affairs. But I would like to inform you that Mr. Chua was able to cut in the long queue and had the authentication of certain documents expedited upon the instance of a certain Mila, okay, Mila, andito yung pangalan niya, Mila from the department and Yusek Dodo for the approval of the permit to travel upon the instance of a certain, okay, of a certain Louis. Ayan, a certain Louis, yun yung asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Yun yung sinusulatan ni distressed mother. Okay? Sabi niya, by a certain Louis, whose involvement was in turn sought by attorney Liza Marcos. I have proofs on this. Yun yung pinakita natin. Ito yun, mga kababayan. Tagal natin malabo, okay? Malinaw. So ito yung proof na sinasabi niya, yung video. Pero mga kababayan, never ever na sumagot si Teddy Boy Locsin Jr. sa sulat ni distressed mother na nangingi ng tulong, sinusumbong niya na ang certain Mila na tao din niya at itong si Lisa ay tinutulungan o kumbaga hindi dumaan sa tamang proseso at nakipagsabuatan kay Lisa. Kaya sumusulat si distressed mother para tulungan siya. Diyan sa letter na yan, kung mapapansin niyo, sa ilalim niya, no, may nakalagay na attachment. Alright? Ayan, may attachment yan. Ito yung attachment na yan, mga kababayan. Okay? Yung attachment na yan ay ipinapakita ni distressed mother. Okay? Ito ang okay. Alright. Okay. Ano yan? Republic of the Philippines. Okay. So ito yan. Yan yung affidavit of child custody. Okay? Yan yung affidavit of child custody na inano niya, in-apply niya nga dito sa konsulado ng Istanbul, okay? Philippine Consulate. Ang sabi niya dito, I am the distressed mother, basahin niyo yan, a Filipino citizen of legal, single and resident of number okay? Nakaano yung address. Parañaque, okay, Manila, Philippines. After having sworn in accordance with law, I do hereby depose and state that I am the biological mother of, okay, sinabi niya yung pangalan ng anak niya, and, okay. So, nakalagay dito, sabi niya, Article 234, sabi niya, and according to counsel, okay, my daughter, sabi niya, is to date still a minor under the law of Republic of the Philippines pursuant to Article 234 of Executive Order Number 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines. Article 234, emancipation takes place by the attainment of majority unless otherwise provided. Majority commences at the age of 18 years. And in Article 165, children conceived and born outside the valid marriage are illegitimate. And because the daughter is an illegitimate child, I was further advised by counsel that I, her father's admission of paternity, notwithstanding
enjoys sole and exclusive parental authority and custody over her according to law and jurisprudence. Okay? So anyway, ayan yung mga palagay, yung sulat. Ayan yung attachment. Pareho lang to. Yan yung attachment ng distressed mother. So anong ginawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na kinasabwat ni Lisa at yung asawa niya na wala namang mandato, asawa lang siya ni Teddy Boy Locsin Jr. Itong si Hai Louie. So again, tinulungan si Francis Lloyd T. Chua kasi nga kasabwat ni Lisa according to my source at nai-report na rin naman sa international dun sa United Nations at sa Commission on Human Rights International, etong si Lisa at saka si Francis Chua, iba pa, ay magkasabwat sa kanilang mga illegal businesses. Okay? Mga illegal negosyo nila. So dahil hindi pinansin ni Teddy Boy Locsin, dinedman niya. Humihingi ng tulong ang isang Pilipino dahil yun ay mandato ni Teddy Boy, trabaho niya na paglingkuran ang mga Pilipino na nasasadlak sa dusa sa panggigipit ni Lisa sa labas ng bansa. Dahil hindi pinansin, talagang porsigido, mga kababayan, itong si distressed mother. Kaya itong sa susunod kung ipapakita sa inyo, ito yung DHL, pagpadala niya ng sulat, yung email niya, di ba yung binasa natin kanina, pinadala niya through DHL. Ayan po yung resibo. O kung mapapansin niyo, anong date yan? May, di ba? April, yung email niya, April. Tapos padala siya ng DHL at ang nag-sign dito si Salvador Gaton. Ewan ko kung sino yung Salvador Gaton. So kung may mga taga-DFA dito nakakilala kay Salvador Gaton na yan, ayan ang pagpapakita na na-receive po yung mail niya. Okay? Yung mail, not email, but yung mail through DHL. Ito din ang another resibo na yan. Ayan, papakita natin, waybill doc number, sender, Department of Foreign Affairs, Ayan, so pinapakita dito sa dokumentong ito, mga kababayan, kaya nga kung ito ay pagtuunan lang ng pansin ng Senado at Kongreso ng matitino, ay makikita talaga nila na si distressed mother ay sinubukan niyang humingi ng tulong sa DFA kay Teddy Boy Locsin Jr. Pero dahil magkakasabwat sila, email wala. Ikaw butang ina ka, ikaw jutang ginima kang Teddy Boy Locsin, kukunin ka na ng lupang hinayupak ka. Ang tayog ng pinag-aralan mo pero ginamit mo lang sa pagkipagsabwatan kay Lisa para mangdukot ng mga minor de edad. So mga kababayan, ipinapakita ko yan sa inyo dahil yung distressed mother, tapos yung email niya yung una is April to eh. Itong April na to, nasa Pilipinas ako, April 2022, nakikipagsayahan ako sa mga mambubudol na akala ko para sa bayan sila. Pero lingid pala sa ating kaalaman ay si Lisa ay abalang-abala sa pag-aayos ng mga pag-fix ng mga dokumento para mangdukot ng mga minor de edad. Kasi April yan ito, yung sulat na yan, April yan of 2022. So ngayon mga kababayan, bakit mahalaga itong usapin na ito? High crime po ito. Nangidnap si Lisa ng minor de edad at yung tatay mismo. Okay? Paano nila, ginamit nilang term extraction. Illegal. Nag-fabricate ng mga kaso sa kay distressed mother para magkaroon ng legalidad ang kanilang pag-extract sa mga bata. Kaya kinasuhan ng large-scale illegal recruitment at estafa. Etong si distressed mother and later on nga, itong taong ito ay nag-withdraw itong mga nag-complain sa kanya. Pero yung kasong yun, mga fabricated crime na ginawa ni Lisa, ni Chua, ni Teddy Boy, ni Mila, ni Hai Louie ng ISAF, nakasabwat nila doon ng DOJ, ng RTC,
Lahat ng mga sumabwat dito, yun po ang dahilan kung bakit napadukot, naging successful si Lisa, si Chua, at lahat ng mga jutang ginina na idukutin ang mga bata, 2 bata na nandyan ngayon sa Makati, na kung saan hindi naman inalagaan ni Francis Chua dahil housemaid o yaya ang mga nag-aalaga. Kasi in the first place, paano niya mamahalin ang kanyang sariling anak kung siya mismo ang nagpadukot nito? Walang matinong tatay. Ikaw, Chua, walang matinong tatay na magpapadukot at magbibigay ng kalbaryo sa kanyang anak kung yun ay mahal niya. Kasi, mga palangga, ang reason talaga, dahil gusto nilang ipa-extract si mother, distressed mother, para makuha yung iPad o ebidensyang hawak niya, which is according to our source, na i-report na nga yung mga ebidensya doon, video, text messages, kung ano-ano pa, audio, sa saang bansa sila ngayon, kaya nabigyan ng protection ito si distressed mother. So dito sa vlog na ito, pinapakita ko sa inyo kung gaano nagkipagsabuatan ang si Teddy Boy Locsin. Sabi ko nga mga jutang ginimis nito, ang tatanda na. Ilang tulog na lang, 80 ka na, Teddy Boy. Yung asawa mo, mukhang amoy, ano yung nilalagay pag iniimbalsa mo ka? Ano yun? Nilalagay na gamot doon. Hindi naman permitrin. Ano nilalagay na gamot? I-comment mo nga yung mga palangga. Ano nilalagay pag iniimbalsa mo yung tao? I forgot the gamot na pinapaano. So, but anyway, yung mga itsura ninyo, ganun na. Papunta, formalin. DK, thank you po. Thank you palangga. Yun, yung mga mukha ninyo, mukhang nasaksakan na kayo ng formalin. Pero, ginagawa nyo pa rin ang pandurukot sa mga bata. Again, eto, mga kababayan, ipopost ko to actually sa ating Boljaka na Facebook page. Ayan yung sulat ni Distressed Mother. Okay? Ayan po, ayan ang mga attachment niya. Ito ang resibo, DHL receipt. Dinedma talaga, hindi siya pinakinggan. Paano nga naman siya pakikinggan? Ang kasabwat mismo ang DFA Secretary, mga kababayan. Kaya nga, itong si dating ISAF chief na si General Chofilo, sana sir magsalita ka na dahil alam mo to. Tulungan mo ang Pilipino, tulungan mong managot si Lisa Marcos, si Teddy Boy, lahat kung ikaw po ay walang involvement dito at ikaw ay para sa bayan dahil sabi ko nga, ni-research kita, mukhang matino ka namang tao, sir. Mamahalin ka ng Pilipino. Yayakapin ka namin ng buong buo kung i-booking mo at well, na-booking na kasi. Kailangan ng mga testigo na itong si Lisa, si Teddy Boy, nagkasabwat sila para ipa-authenticate itong mga dokumentong ginawa-gawa nila, finabricate nila. At ito ang idinulot nila sa mga kabataan. Ito ang mga iyakan ng mga bata na tinatawag natin. I don't know, maybe the government could not do anything about it. Why Francis has to do this submission? Is it Francis or the illegal? It's awesome, but that's good. You wait for me. It's not we're gonna be separated from mom. We can't leave her. Mom, I'm not going there. I don't live What do you mean? Tell me, how much the government can protect my children than I do? Anak, where are you, Anak? Are you in the police? Are you still there? It was supposed to give the phone. After the dormitory, you can talk with them. After. If police force can take phone. Okay. Shania, you keep the phone. My children are crying. What do you do? What are you doing?
Save your batteries so that I'm gonna call you from time to time. Please stay down, be calm, and keep your calm. It's important now, okay? Keep your calm. I can understand. Hi, baby. Could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Can we Yarın go? alabilecek miyim ben çocuklarımı? Oh, After here we will yes, madam. Okay. Mom, please, no. Wait, baby. Sweetheart, could you calm down for a while? Where are you? I'm in the other police station. Hanımefendi de söyledi alabiliriz dedi ağlıyor diye bekledi. Baby, I know. Please calm down, sweetheart. We have to give a statement. Calm down, Anna. Calm We have a down. lot of work to do, please. Keep calm. Calm down, Anna. Calm down, sweetheart. I tried to close the door. Don't cry, you still there? Okay, I know. Close the phone, we will give this statement. Sweetheart, here. Anna, I'm gonna give a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't be strong, sweetheart. You're the mother now. No, I'm gonna talk to them first. Wait, Anna, wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We will fight, don't worry. We'll fight. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. Can you speak to Kuya Sean? You wait, Anak, you wait there. Please, I'll call the police. Hold the phone. You have to hide the phone. No, ma, close. Hide the... After dormitory, she can call you. Please. Wait, Anak, wait. I'm sorry. I'll call you back, Anak. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. I think that's about it, mga kababayan. Yan, Teddy Boy Locsin Jr. Yan ang inyong ginawa sa mag-ina. Si Lisa, wala nang puso yan dahil puso niyan itim. Demonyo yan. Mga kababayan, kailangan nating ipaalala at kung araw-araw ulit-ulitin yung mga tangis ng mga batang ito para marinig ninyong lahat kung anong klaseng diablo, okay, ang gobyernong ito. At nagtagumpay sila. Okay? Yung, again, may transcript yan. Gusto nyo i-share. I-share ko rin yan sa Boljakan. Andyan, nagtatangis sa mga bata. So, ang DFA, ang Department of Foreign Affairs na sana po protekta sa mga Pilipino na nangihingi ng tulong, responsibilidad nila na bigyan ng tulong ang mga kayo na nasa labas ng bansa pag kayo may problema, pero kinasabwat ni Lisa Marcos ng gobyernong ito, ng bangag na gobyerno, para magtagumpay, ipadukot o ipa-extract ang mga bata gamit itong mga fabricated, okay, na mga papeles na ginawa ni Lisa, ni Chua sa kapagsabwatan dito kay Teddy Boy Locsin Jr., sa ISAF, sa DOJ, sa RTC, sa lahat ng pwede nilang kasabwatin mga palangga. Ang DFA ay ginawa yan para protektahan ang ating mga mamamayan, protektahan at makipagkasundo tayo sa mga bansa kung saan, like ito Turkey, 'di ba? Makabigbigay ng mga yung nabanggit nga doon sa email ni Distressed Mother, 'di ba?
yung consular services, nagpo-provide sa mga Pilipino abroad para itong mga email, itong mga sulat na ito, di ba? Na ang nakataya dito ay welfare ng mga Pilipino. Okay? O mga legal na usapin, katulad ng nire-report ni Distress Mother na sumusulat siya na eto, pinakikialaman ni Lisa at ni Chua, nakipagsabuatan sila sa DFA, certain Louis ang sinabi ni Distressed Mother at Mila. Pero walang sinagot si Teddy Boy Locsin Jr., ni Honey Ho, na dapat sagutin niya during that time, sumulat pa, nag-DHL pa, wala pa ring sagot. Kasi hindi sasagot kasi nga sila ang involved. At ang intention nila, i-cancel ang passport ni Distressed Mother, mag-fabricate na actually yung crime, i-authenticate na lang yung papel para maisakatuparan nga yung kanilang pagdukot. So eto mga kababayan, eto, especially mga OFW, kayo ang madalas na nakakaranas ng mga distressing incident. Kaya maraming mga distressed din na OFW na lumalapit dito sa ating DFA o Department of Foreign Affairs, di ba? Ang DFA ay mag-promote sana, okay? Mag-promote ng magandang imahe sa ating bansa. Para what? Para tayo ay maging tanyag sa mundo na ang Pilipino ay magagaling, Pilipinas, ganyan-ganyan, Pero anong pinakita dito? Sa pinresent natin ngayon. Ang ipinakita dito mga kababayan na ang DFA, ang mga cabinet secretaries ay katulad ni Teddy Boy Locsin Jr. ay nakipagsabwatan sa extraction, sa kidnapping at pagbigay ng impyerno na buhay sa mga bata minor de edad na dapat ay protektahan nila. Protektahan, di ba? Lagi sinasabi nila, protektahan ang mga Pilipino, protektahan ang soberenya, chuchu-chuchu, dapat idaan sa mga diplomacy, chuchu-chuchu. Pero nasaan ang diplomacy doon, Teddy Boy Locsin Jr.? Nag-email sa'yo, sumulat sa'yo through DHL. Wala kang sagot kasi ikaw pala ay kasabwat ang asawa mo dahil what? Dahil pinangakuan ka na ni Lisa Marcos, ni Coting Jr. na kapag sila ay nanalo na, dahil alam na nilang mananalo din sila, dahil nabili na nga nila yung Smartmatic based dun sa na-discover ng ating, Attorney Glenn Chong at nila General Rio at marami pang iba. Kasi doon sa, alam na nila na mananalo sila dahil kanila na yung Smartmatic. Kaya pinangakuan ka, Teddy Boy Locsin, na gagawin kang ambassador o bibigyan ka muli ng pwesto. Kaya naman, during that time, ay nakipagsabwatan ka. Yan ba ang role mo bilang isang secretary, ang makipagsabwatan kay Lisa? Yan ba ang interes na isinusulong ninyo o pinapakita ninyo sa international o global? Yan ba ang support na dapat ibigay ninyo sa taong bayan o sa OFW at yung kapakanan nila, welfare nila, kaligtasan nila? Anong pinakita nyo? Kayo pa mismo ang nagpadukot. Kayo mismo ang nag-abuse ng batas. Nag-abuse ng kapangyarihan na dapat ay inuukol ninyo sa taong bayan. Yan ang inyong duties and responsibilities. Yan dapat ang tayog ng pinag-aralan mo. Teddy Boy Locsin Jr. Lalamunin na kayo ng lupa. Yung asawa mo mukhang amoy formalin na. Pero ipinairal nyo pa rin ang inyong mga vested interest. See that, mga kababayan? Paano nila binigyan ng hell ang buhay ng mga batang ito na hanggang ngayon ay nakakaranas ng trauma hanggang ngayon dahil inilayo nila ang mga bata sa ina na yun ang may karapatan na mag-alaga sa kanyang anak dahil itong tatay ay nakipagsabwatan nga kay Lisa dahil syempre baka gurgurin din siya ni Lisa dahil nga magkakasabwat sila, mga kababayan. Alright. So ngayon, ayon sa ating source, ito baka may alam kayo, mga kababayan. Ito. Ayon sa ating source, ito daw yung, I think nabanggit ko na yata sa mga nakaraang vlog ko, na
Ito yung mga negosyo ni Francis Chua. Ayon sa ating source na kumakamal ng bilyon-bilyong pera galing sa government dahil sa tulong ni Lisa Tanas or magkasabwat daw sila. Ayon sa ating source, ito yung mga kumpanya. Premium Mega Structures Inc., Mac Builders, MAC, Octagon Concrete Solutions, Premium Lands, Mega Ship Builders Inc. Incorporated, Premium Motor Pool and Machineries Corp., Industry Movers Corp., Premium Infinite Ventures, and Obanana Corp. At yung EEI, yun ang recent, di ba? So ngayon, mga kababayan, eto daw, ayon sa ating source, ay pinaggagatasan nila sa tulong ni Lisa at ni Marcos Jr. Kaya gustong-gusto nilang ma-extract not ang mga bata, kundi si distressed mother. Actually, ang gusto nilang extract yung iPad. Kaya nga gusto din nila gurgurin itong si distressed mother kasi lumabas na ito. Kaya doon sa dating chief ng ISAP, General, okay, Chofilo, we need you now. Sir, kayo ang tagapagligpas supposedly. Kailangan nyo na pong lumabas at sabihin ninyo sa taong bayan na kung paano kayo in-instructionan, kinasabwat o kung ano man ang inyong pag-uusap, paano kayo pinressure o tinakot ni Lisa Araneta Marcos, o baka tinakot kayo na pag hindi kayo sumunod, tatanggalin kayo sa pwesto. You have to speak up para malaman ng taong bayan, maintindihan namin lalo kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi sa part ni Teddy Boy Locsin Jr., alam na namin. Ayan, nag-email, nag-send ng DHL, ang voice message ni Lisa, papunta kay Maria Lourdes, doon sa High Louis daw. Pareho silang Louis, pareho silang Jejemonyo. But anyway, General Chofilo, sir, nakikiusap ang taong bayan sa iyo. Nagsusumamo kami, naglulumuhod kami dito, tulungan mong maibalik ang mga anak, ang mga minor de edad sa kanilang ina. Paano mo matutulungan? I-expose mo itong demonyong gobyernong nanggipit din sa iyo. Alam ko, ginipit ka rin. May nakarating sa akin. Magsalita na po kayo. Maawa kayo sa mga bata. Hindi makukuha ng kanilang ina hanggang ang demonyong mga bangag ang nakaupo. Anong klaseng tao po kayo? Kayo lahat ng nakakarinig na involved dito. May puso pa ba kayo na ang minor de edad, ang mga bata ay dinukot sa kanilang ina gamit yung mga fabricated crime na ginawa ni Lisa at ni Chua sa distressed mother. Tanim kaso like ginawa nila sa akin o patuloy nilang ginagawa sa akin. Nasaan ang Senado? Nasaan ang Kongreso? Nasaan si Ontiveros? Okay? Pero kaya nga, hindi pa rin tayo nakaka-receive ng information from the friends or whoever sa distressed mother camp, di ba? I hope, sabi ko nga, sumulat na siya dito sa mga ahensya ng gobyerno para lang formalize natin na talagang sumulat siya at kapag sumulat siya, pag-uusapan natin at gigisa, kung pwede nating joke-jokin o gisahin ito, mga inayupak na bangag na ito at makakuha pa tayo ng international audience and I believe, sa UN nga ay alam naman nila ito. But siyempre, may mga bilateral chuchu, ang bawat bansa ay tinitignan nila kung ano bang effect nitong gagawin nila. But I am positive na maaring pinag-aaralan nila ngayon kung paano nila ito lalabas sa buong mundo. At sila dapat, dahil nandoon sa kanila yung biktima eh. Pero may pananagutan, okay, ang mga taga-ISAF na kinuntsaba ni Lisa Marcos. Dahil ito ang demonyo sa lahat. National problem nga eh. Di ba? National problem sa lahat. So ngayon mga kababayan,
talagang grabe ang ginagawa ng gobyernong ito. High crime, lahat na bribery, graft and corruption, extortion. Alam nyo na yan, paulit-ulit nilang ginagawa every day. Araw-araw nilang pinahihirapan kayo. Kaya ano ba ang purpose natin dito? Ako ang gusto kong mangyari, makuha ni distressed mother ang kanyang mga anak at makulong ng panghabang buhay si Lisa Marcos sa kidnapping, smuggling, extortion, bribery, lahat na ang buwakan ng inang babaeng ito at si Bangag Jr. Yan ang mahalagang issue, mga kababayan. Okay? Sabi ni Al-Jassi, they follow illegal order. Yeah. Justice for distressed mother, sabi ni Lucky 88. Managot ang dapat managot. Doon po sa 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 Boljakan, sa Facebook, pinost ko yung mukha ni Teddy Boy Locsin Jr. doon at yung kanyang asawa. Ang gawin natin, mag-email kayo sa kanila, whatever, mag-comment ka sa Twitter, nandoon yung hukluban na yun eh. Nandoon siya, itag nyo siya, ipakita nyo yan, ito yung video, yung screenshot nyo, lahat ng pwede yung screenshot, dahil dapat silang managot. May ebidensya, mga kababayan. Kaya nga naprotektahan si distressed mother, kaya hindi rin nila basta-basta madukot. Kung nasaan mang bansa si distressed mother ngayon, hindi nila basta madukot dahil protektado ito. Pero hanggang kailan siya poprotektahan? At hanggang kailan niya tiisin yung mga anak niyang nawalay sa kanya? Inilayo sa kanya, ninakaw sa kanya, kinidnap sa kanya. Dahil sa sabwatang ito po ay napaka-laking issue na dapat pagbayaran ni Marcos Jr. Dapat nga kung matinulang ang Kongreso natin at Senado, impeach na itong mga ito. Si Kuting matagal nang na-impeach, kaso lang, andyan yung kanyang pinsan. Lahat ng kababuyan, kabulukan, ay ginagawa nila, pinagtatakpan nila. Tingnan mo, si Teddy Boy Locsin, kasabwat, pero na-appoint. Dahil sila eh. Sila yung magkasabwatan dito sa kidnapping extraction na ito, mga kababayan. Oh. Yes, makukulong sila, sabi ni May Perez. Yes, Palangga. Chino Mirabueno, thank you, Palangga. Dapat sila makulong habang buhay. Anong ginagawa nila ngayon? Alam niyo, recently, sa Congress na i-browse ko, anong pinaghihiring-hiringan ngayon ng mga hinayupak? About war on drugs. At eto na nga, ang kanilang target ngayon ay yung mga Duterte. Anong ibig sabihin nito? Yung mga biktima daw sa war on drugs during Duterte's time, ito po ay cover up. Kasi gusto nilang pagtakpan yung mga isyong katulad dito at yung PIDEA leaks na si Marcos Jr. ang sangkot sa pagsinghot. So ngayon, ang ginagawa ng mga ulupong sa Congress, ang Pangulong Duterte, yung kanyang war on drugs, nung time niya, ang pinipiga nila at pang-distract nila at naghahanap sila ng mga mga peking ebidensya katulad ng ginagawa ni Ontiveros. Mga peking ebidensya, peking mga tao kasi gusto talaga nilang burahin ang mga Duterte. Yun lahat ng kabutihan na ginawa ni Duterte, yun ang gusto nilang burahin. Nakita nyo naman, si Marcos Jr., wala daw ginawa si Duterte nung Yolanda. Zero, nada. Diba? That's another kasi ngayon, ang purpose nila dahil bagsak na, negative 8 nga, ang survey ni Kuting sa Bohol.